Sa iyong presensya, nararamdaman ko ang pag-ibig na iyon. At iyon ang dahilan kung bakit palagi akong nakakaramdam ng kapanatagan at kapayapaan kapag lumalapit ako sa iyo. Kapag iniaalay ko sa iyo ang aking mga alalahanin, ang aking mga sakit, ang aking mga kabiguan at ang aking mga pag-asa, napagtanto ko na tinatanggap mo ang lahat ng ito sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi ka humahatol, hindi ka kumukondena, nais mo lamang na makahanap kami ng kagalakan at kaligayahan sa iyong pag-ibig. Ngayon muli kong naririnig ang isang talata mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 8, talata 38 na itinuro mo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na puno, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyong kandungan. Sapagkat ang panukat na inyong ginagamit ay siya ring isusukat sa inyo. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang payo, kundi isang paanyaya na mabuhay ng ganap upang mabuhay para sa iba. Kapag nagbibigay tayo, tumatanggap tayo, hindi lamang sa material, kundi pati na rin sa pag-ibig, espiritual na kasiyahan at kaaliwan mula sa Diyos. Ang pagbibigay ay hindi lamang nakikinabang sa tumatanggap, kundi nagbibigay din sa atin ng malalim na kagalakan. Tulad ng itinuro mo, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Itinuro ni Jesus sa amin ang isang mahalagang aral tungkol sa buhay na pag-ibig. Hindi lamang ibigay ang labis, kundi ibigay ang pinakamahalaga sa atin, ang pinakamahal sa ating buhay. Kapag ibinabahagi natin ang ating pag-ibig, oras, ari-arian o simpleng presensya sa iba, hindi lamang tayo nagbibigay, kundi tumatanggap din tayo ng biyaya mula sa Diyos. Ito ang pinakadakilang regalo na ibinigay mo sa sangkatauhan. Ito ay isang kahanga-hangang presensya na hindi kayang lubos na maunawaan ni numan. Naniniwala ako na sa bawat oras na kami ay pumupunta upang sambahin ka sa Eukaristya, hindi lamang kami ang pumupunta upang manalangin, kundi inaanyayahan din kaming makilahok sa misteryo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang banal na presensya, isang malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng iyong bayan. Sa bawat misa, kapag iniaalay ng pari ang sakripisyo, inaanyayahan kaming makilahok sa iyong sakripisyo. Kaya, ang iyong pag-ibig ay nahahayag sa bawat kilos, sa bawat panalangin, sa bawat binhi ng buhay na itinatanim mo sa aming mga kaluluwa. Ang Eukaristya ay hindi lamang isang pagdiriwang ng paggalang, kundi isang malalim at personal na pakikipagtagpo kay Jesus, ang buhay at ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ng bawat komunyon, hindi lamang namin tinatanggap ang katawan ni Kristo, kundi tinatawagan din kaming maging higit na katulad mo, upang mabuhay tulad mo at magmahal tulad mo. Panginoong Jesus, sindihan mo sa akin ang apoy ng pananampalataya, upang makalakad ako ng may katatagan sa buhay na ito na puno ng mga hamon. Alam ko na walang makapagpapabago sa iyong pag-ibig sa akin. Ngunit, kailangan ko ring mabuhay ng may matibay na pananampalataya sa iyong presensya sa aking pang-araw-araw na buhay. Jesus, kapag nahaharap ako sa mga paghihirap o nakakatagpo ako ng mga pagsubok, kailangan ko lamang alalahanin na ikaw ay nasa aking tabi. Sinasamahan mo ako tulad ng pagsama mo sa iyong mga apostol sa buong buhay mo sa lupa. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Panginoong Jesus, tulungan mo akong malampasan ang aking mga kahinaan at sakit upang ako ay maging isang buhay na saksi ng iyong pag-ibig at awa. Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong
maging isang tao na nabubuhay sa pag-ibig sa kapwa, na marunong magmahal sa mga nasa paligid ko, lalo na sa mga mahihirap, sa mga nagdurusa at sa mga nangangailangan ng tulong. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pamumuhay sa pag-ibig at paglilingkod, mararamdaman ko ang iyong makapangyarihang presensya sa aking buhay. Panginoong Hesus, hindi ko lamang nais na malaman ang iyong pag-ibig, kundi nais kong mabuhay ito sa konkreto at patuloy na paraan. Sa bawat oras na nararamdaman ko na ang aking pananampalataya ay humihina, na ang aking puso ay napupuno ng takot o pagdududa, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy. Bigyan mo ako ng karunungan upang makita ang iyong kamay sa lahat ng sitwasyon at ang tapang upang kumilos ayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesus Eucharistia, naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa Santisimo Sakramento. Sinasamba kita, minamahal kita at ibinibigay ko ang buo kong buhay sa iyo. Patawarin mo ako sa mga sandaling hindi ako nabuhay ng karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Panginoon, hinihiling ko sa iyo para sa lahat ng pamilya, para sa mga kabataan, para sa mga bata at matatanda, upang lahat ay mabuhay sa ilalim ng iyong proteksyon at kaaliwan. Naway ang aming mga puso ay palaging umusbong sa pag-ibig, palaging handang ibahagi ang pag-ibig na iyon sa iba. Hinihiling ko lalo na para sa mga nagdurusa sa katahimikan, para sa mga may sakit, sa mga nabubuhay sa kalungkutan, at para sa mga nakadarama ng pagkaligaw sa kadiliman. Naway ang iyong banal na ilaw ay magliwanag sa kanilang mga landas at magbigay sa kanila ng pag-asa at kaaliwan. Panginoong Hesus, alam ko na ikaw ang karapat-dapat na sambahin at purihin. Naway palagi akong mabuhay sa iyong pag-ibig. Pinapanatili ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyong pag-aalaga at proteksyon. Kasama ni Maria, ang aming mahal na ina, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga hangarin, ang aking mga pananabik, at ang aking mga damdamin, upang ako ay mabuhay ng karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Nananalangin na sila ay mabuhay sa kapayapaan at pag-ibig sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging isang refleksyon ng iyong ilaw, at sa pamamagitan ko ay marami pang iba ang makaranas ng iyong biyaya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus sa Eucharistia. Panginoong Hesus, mahal ka namin. Amen. 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, na tahimik na nananahan sa napakaraming tabernakulo, madalas inabandona at kinalimutan ng mga labis mong minamahal. Ikaw, mabuting Jesus, na patuloy na sabik na naghihintay ng aming pagdalaw, isang gawa ng pag-ibig at pasasalamat mula sa sangkatauhang lubos mong tinubos. Anong misteryo ng pag-ibig ang nakapaloob sa iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento, kung saan iniaalay mo ang iyong sarili araw-araw para sa amin, at gayon pa man nananatili kang nag-iisa. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Naway ito ay isang pananampalatayang buhay, matatag at nag-aalab, na hindi kailanman mapapatay sa mga paghihirap o sa mga sandali ng pagdududa. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain,
upang tratuhin ang iba ng may parehong kabutihan at habag na ipinapakita mo sa amin araw-araw. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking isip at puso upang palagi kong sundan ang iyong mga yapak sa landas ng kabutihan at hindi ako kailanman lumihis mula sa iyong banal na katotohanan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa. Naway ang pag-ibig na ito ay lumago sa akin ng walang humpay, hanggang ang aking puso ay ganap na sa iyo. Madalas, ang aking mga iniisip ay patungo sa mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga pinagpalang kaluluwa na bumubuo sa simbahang nagdadalisay at sabik na naghihintay ng ating mga panalangin upang mapalaya. Anong laking kaaliwan para sa kanila na malaman na ang kanilang patutunguhan ay langit, ngunit gaano kasakit ang kanilang paghihintay. Dati ba mga ating mga panalangin, mapapapabilis natin ang kanilang daan patungo sa walang hanggang liwanag, at ito ay isang gawa ng napakalaking pag-ibig na hindi natin dapat kalimutan. Alam na ang pagdarasal ng Santo Rosario na sinamahan o sa harap ng isang tabernakulo ay nagdadala ng pang-araw-araw na indulhensyang plenaryo. At sa pag-aalok nito para sa mga kaluluwa sa purgatorio, matutulungan natin ang isa sa kanila na makamit ang walang hanggang kapayapaan.